Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot Guys. Another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Or tignan natin ang energy ng person ninyo, anong nais nilang sabihin sa inyo, nasa isip nila, yung current thoughts and feelings nila about you. Spirit guys, send me messages. Anong love connections ito, lessons in life and guidance na nais yung ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig ang nais yung ipabatid sa amin. Spirit guys, send me messages. Spirit guys, send me messages. I am grateful for the spiritual lesson. At least meron na siyang natutunang leksyon. And spiritually, importante yan. You and I were too young. Baka ito yung mga childhood sweetheart ninyo. I am not available. The timing just wasn't right for us. Too young, pero ngayon hindi na siya available. Timing talaga hindi right para sa inyo. Pero, we will be together again. Siguro, yung mga pagkakataon na kayong dalawa ay magkasama before, you are too young, immature. Sa ngayon naman, kung after lumipas sa mga panahon, hindi naman kayo available pareho or ang isa sa inyo, di ba, ibig sabihin merong karelasyon. Kaya the timing just wasn't right for us. Pero, tong person mo na to, or maybe ikaw, nadalangin nyo that you will be together again when the timing is right. Siguro kapag pareho na kayong available, hindi naman ibig sabihin yan na kailangan maging third party kung ang isa sa inyo ay may karelasyon. Maybe darating ang panahon kung para talaga kayo sa isa't isa, you will be together again. Tignan natin ano ba nangyari dito at ano pa ba ang energy ng person na ito. Forwards. Spirit guys, send me messages. Ano pa ba ang mga mensahe ng taong ito? Ano pa ba ang nais niyang sabihin? Ano pa ang kanyang current energies, thoughts and feelings about them? Spirit guys, send me messages. Ano ba bang current thoughts and feelings ng taong ito about them? Nine of Cups. Natin siya ilagay. Tama-tama yan, no? We will be together again. Nine of Cups. Yun yung kanyang wish fulfillment. King of Cups. Mahal ka talaga ng taong to. Maybe sa dati is mga bata pa kayo, no? Mari nakilala nyo to during high school or basta school years pa. Tapos lumipas ang panahon, diba, isa sa inyo, hindi available, pero ikaw pa rin talaga yung sabihin niyang mahal niya. Knight of Swords. Palagi ka nasa isip ng taong to. Eight of Wands. Magkakaroon kayo ng communication ng taong to. Nine of Swords. Etong taong to, isip ng isip sa'yo. Minsan hindi yan makatulog kakaisip sa'yo. Keeps wondering about you. Knight of Wands. Talagang gusto ka niya. Kasi merong parang siyang yung fire sa puso niya na at sa isipan niya na gusto ka niya talaga makasama. Kaya nga, we will be together again.
Or maybe hindi siya available kasi maaring nasa malayong lugar siya. Ganun yun. Eight of Cups. Pwede nga nasa malayong lugar siya. Pwedeng umalis siya at ng ibang bansa. Nawalan kayo ng communication. Pero dito, lumabas ng Eight of Wands. So, magkakaroon ulit kayo ng communication. At Page of Pentacles. Ngayon, sabi niya kapag may pagkakataon talaga, susunggaban na niya yung pagkakataon na yon. Five of Cups. Tama ba? Four of Cups. Ikaw lang ang iniisip ng taong to. Alam mo, kahit may mga ibang tao dyan sa paligid niya, ikaw pa rin talaga ang iniisip niya. At yung Nine of Cups dito, ikaw talaga yung wish fulfillment niya. So, kanina, I am not available. Maybe kasi, isa sa inyo, meron pang karelasyon. Maybe ikaw. Or maybe, siya. Pero, ang nasa isip niya at nasa damdamin niya, ikaw. Naalala niya yung, pwede rin naman kasing Eight of Cups, ikaw yung umalis. Ikaw yung iniwanan mo siya. Maybe, because hindi kayo magkasundo before, because of immaturity, because you are too young nga. No, ang energy po ay reversal. Maybe this is the energy of your person. Some of the cards are showing energy of you or yung energy mo. Pero ito ay nagpapakita na magkakaroon kayo ulit ng communication because gusto ka talaga ng taong ito. Mahal ka niya. Even before, mali lang talaga yung timing sa inyong dalawa sa mga panahon na kayo ay magkakilala because maybe you are just too young at maybe sa ngayon hindi pa available ang isa sa inyo or ang isa sa inyo ay nasa malayo but this person keeps thinking of you. Minsan, di ba, may mga gabi talaga na hindi yan makatulog. Kakaisip lang sa'yo. At ikaw lang talaga. Pwedeng nagkaroon ng mga ibang karelasyon, pero ikaw lang talaga yung nasa laman ng puso niya. May mga ganun eh. For the sake of meron lang ka-relationship. Pero iba pa rin yung nasa loob ng puso. Iba pa rin nilalaman ng damdamin. Or maybe ikaw yan. Puro maybe, no? Pero kung anong pa man yung pinagdaanan ninyong dalawa, maybe as just a friends before, or naging kayo, ang isa ay umalis, marami namang lessons na natutunan sa inyong connections. Ganun naman talaga yan eh. Maraming mga leksyon na matututunan sa isang relasyon na maaring hindi pa tamang panahon sa mga ganong pagkakataon. At kung talagang kayong dalawa ang itinadhana, darating ang tamang panahon, tamang pagkakataon, na kung saan magtiwala lang kayo sa proseso na inaayos muna kayo pareho ni God or ng universe. Diba yung mga immaturities, yung pagiging stable, emotionally. Kasi when you are in a relationship, you must be stable or mature enough to handle it. Kailangan ready kayo emotionally, physically, mentally. Kasi lahat dapat ng aspeto, kailangan ready kayo. Pag pumasok kayo sa isang relasyon. Hindi yung basta yung feeling na masaya lang, pero pag may mga pagsubok na, kapag yung isa sa karelasyon ninyo, may mga pagsubok na dumarating sa buhay niya, sa sarili niya, struggles, tas hindi nauunawa ng isa, hindi nagkakaayos, diba? Imbis na makatulong, dumadagdag pa dun sa struggle ng isa, naapektuhan ng relasyon. Mga ganong klaseng pagkakataon. But, may mga dahilan kung bakit ang iba nagkakahiwalay, tapos nagkakabalikan sa pangalawang pagkakataon, mas nagiging maayos sila because they learn the lessons, they mature, at may mga proseso sa bawat sarili para mas maging maayos na yung pag-handle ng relationship.
Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.